Before, I have Aina Agri lang. Pero sabi ko, mas marami akong business, mas marami akong matutulungan. Kaya gawa lang ako ng gawa. Hi everyone! Welcome to the Agri with the Agripreneurs. This is your go-to show where we explore the dynamic world of agribusiness, innovation, and entrepreneurship. Whether ikaw man ay isa ng experience na magsasaka, o aspiring agripreneur, o sadyang curious sa industry ng agribusiness, nandito kami para magbigay inspirasyon at i-empower kayo. Ako si Jasmine at sama-sama tayong umunlad sa mundo ng agrikultura at pagnenegosyo. Today, we are thrilled to have Ms. Carmela, the visionary behind Aina Agri Products. She is here to share her journey, insights, and the story behind her thriving agricultural business. So, good afternoon, Ms. Carmela. Good afternoon. Thank you so much for giving us your time despite your busy schedule. Oo naman. Basta UPLB students, malalakas sa akin. Thank you so much. So, thank you then for appreciating our business and myself as an entrepreneur. So, to start off po, can you tell us something about yourself? Okay, so medyo iiklian ko na lang from childhood to college kasi gusto ko na ma-envision yung paano ko naging entrepreneur kasi iba yung course ko dun sa naging ginagawa ko ngayon. So, way back nung bata ako, hindi ko talaga nakita yung sarili ko as an employee. Although habang nung nag-high school, nung nag-college, unti-unti, mas nakikita ko kung ano yung gusto kong puntahan. Kasi although gusto ko maging entrepreneur, pero anong klaseng entrepreneur or anong gusto kong tahakin na industry. Kasi maraming industry na pwedeng pasukin. And then after finishing Bachelor of Science in Forestry, specializing production and industrial forestry, I decided na magkaroon ng agricultural products trading business. So, why? Kasi I really wanted to sell the basic. Basic like fresh produce na everyday natin ginagamit sa bahay, sa restaurants, sa hotels, and other companies. It's wonderful to know po na somehow nakatulong yung degree sa forestry sa pagiging entrepreneur. And with that po, na-mention niyo yung first business niyo, which is yung Aina Agri Products. Paano po siya nagsimula? Ano po yung naging inspiration? An inspiration for Aina Agri, I really wanted to help our local farmers. Because nung nasa research industry pa ako, I've been into research for 5 years after ko matapos yung degree ko. Nandun ako sa groundwork. So, nag-field work ako, tapos namimit ko yung mga farmers, namimit ko yung mga stakeholders namin dun sa research. And nakikita ko na they really wanted to earn. Kaso, how will they earn? Hindi nila alam. Because they have this produce, but on how they can market their produce, hindi nila alam. Aside dun sa problem natin sa farm-to-road market. Totoo yun, malaki nga po talaga yun. Meron tayong problem sa farm-to-market pag-produce po. So, ano po yung mga products na ino-offer sa Aina? So, si Aina Agri offers fresh produce. So, we have fresh spices, then highland and lowland vegetables, and green produce. And with that po, paano niyo po nakikita yung papel ng Aina Agri Products sa pagtutulong sa iba pang farmers? Actually, malaki yung role. Sana kung maraming Aina Agri Products sa Philippines, mas kikita yung mga farmers. Why? Kasi yung farmers na yun, umaasa sila sa mga middleman. So, si middleman, binibili yung produce nila, then si middleman na yung bahalang magbenta. So, mind you, yung kung magkano nila binibili sa farmer yun, super baba. Tatawaran nila yun as in
Actually, yun nga po yung parang mga problems. Oo. Yun din po yung natutulong sa amin kasi parang may mga middleman po na talagang mababa po yung pumasok ng qualities. So, yun sana yung gawin din ng ibang mga businesses kasi our local farmers, kailangan talaga nila ng support. Support, funding, and kailangan kasi maintindihan natin kung saan sila nanggagaling. And at the end of the day, lahat ng farmers, ang gusto lang niyang gawin is mapag-aral yung mga anak, makakain 3 times a day. So, pagdating naman po sa raw materials na ginagamit po sa Aina Agri products, meron po ba kayong na-experience sa challenges? Raw materials, oo, kasi lalo na kapag may typhoon, tapos nakakommit ako sa isang client for how many kilograms. For example, nakakommit ako ng onion leeks and lemongrass ng how many kilograms, tapos nagbagyo. Hindi ko makakommit lahat yun. So, ang natutunan ko, for every crop, you have at least 2 farmers para hindi ka mabibitin. So, ngayon, kahit magbagyo, meron akong source. Hindi ako kasi pag nakakommit ka sa client, yun na yun. Kailangan ma-fulfill mo. In terms of the competition naman po sa agricultural products, paano niyo po binibigyan ng edge yung mga products ng Agri products? Actually, yung edge, ang sinusunod ko kasi lagi is yung kung ano yung kailangan ng clients ko. So, in terms of kung ano yung uso, I don't mind. Kasi kung ano yung gusto ng clients ko, yun yung binibigay ko. Kasi yun, direct na eh. Yun, pag makikipag-compete pa ako or susunod pa ako sa kung anong uso, kung wala akong client doon, hindi ako mag-a-aksaya ng oras, capital doon. Doon ako mag-focus sa kung ano yung meron ako. Tapos doon ko na lang siya sinafloat. So, gusto ko po kayong tanungin kung ano po kaya yung magandang payo sa mga tao na gusto mag-start ng sarili nilang agribusiness. Kailangan yung unang basic, you have to plan. And then, pag nakita mo na okay yung plano mo, ang number 1 question dyan is how will you execute your plan? Kasi kung kahit maganda yung plano mo, pero hindi mo siya kayang gawin, mauubos resources mo. Time, energy, capital, magkakamali ka. Pero, pag nagkamali ka, huwag mo siyang i-treat as parang panghihinaan ka na ng loob. I-treat mo siya as life lessons. Ay, nangyari na to sa akin dati. So, ganito na yung gagawin ko this time. And at the same time, if you have the plan and you know how to execute, very important is you know how to do the sales and marketing. Kasi nandyan yung mag-fuel sa business mo. If maganda yung product mo, financially okay ka for funding, pero hindi gumagalaw yung business mo kasi hindi mo tinututukan yung sales and marketing, medyo mapipilaya ka doon. Malaking problema. So, ano po yung pinakamahalagang aspeto na meron si Miss Carmela kaya naging successful ang Aina Agri products? Ako, I do our business with my heart. Sinusunod ko yung kung ano yung gusto ko. Yung nakikita ko na pag ginawa ko to, ito yung mangyayari. Kasi na-practice ko na yung sarili ko na I always do the right thing versus I always do what I want to do. Doon ako lagi sa right thing para alam ko na kung ano mang mangyayari, okay yung kalalabasan. And with that mindset po, Ms. Carmela, ano po yung long-term visions mo for Aina Agri products? Long-term visions, sana makakuha pa ako ng mas maraming clients para mas marami akong farmers na matutulungan. Kasi doon ako humuhugot eh. Kung may clients ako, mas marami akong matutulungan na farmers. And at the same time din, mas maraming magiging mas financially okay na farmers. Kasi yung ginagawa ko sa kanila, I think malaking tulong for them. Siguro ito po medyo personal question. From me na lang po itong question na to. Ano po kaya yung masasabi na batang Carmela sa Carmela po kayo? Naku, malaki. Malaking kaibahan na kasi
I've been through ups and downs. Sa life, sa business, sa career. Pero, resilient ako eh. So, hindi ako pinanghihinaan ng loob. My doctors always say that, ang lakas ng loob mo, ang tapang mo. I have vehicular accident last 2020, picking up the produce we need that time. So, kung makikita mo yung sasakyan ko, akala mo yung driver patay. Pero, nung dinala ako sa hospital, wala akong any sugat. So, this is my second life. Kaya sabi ko, may ibig sabihin lahat. Kaya, before I have Aina Agri lang, pero sabi ko, mas marami akong business, mas marami akong matutulungan. Kaya gawa lang ako ng gawa. So, sobrang dami pong matututunan talaga sa story ng Aina Agri Products. Kasi yung mga businesses niyo po ay hindi lang for you, but for everyone po talaga. Kasi marami po kayong natutulungan mga tao. And with that po, gusto po namin kayong makilala through Fast Talk. So, are you ready po ba, Miss Carmela? Go, sige lang. So, sige. Let's start na po. Risk taker or cautious entrepreneur? Risk taker. Balancing work life or sacrificing personal time? Balancing work life. Farm owner or farm worker? Farm owner. Collaborative leadership or solo decision making? Collaborative leadership. Mentorship or networking events? Networking events. Scaling quickly or sustainable growth? Sustainable growth. Embracing failure or fearing mistakes? Embracing failure. Profit or social impact? Social impact. Equal pay or equal opportunity? Equal opportunities. Staying locally or expanding globally? Staying local. Aina Agri Products in one word. Business with the heart. Business with the heart. Short motivational quote that keeps you going. Na God is good all the time. Hindi ako basta nagde-decide. Pero pag may gusto ako, pag may na-envision ako, pinag-prepare ko siya lagi. Kung tama ba yun? Or kung eto ba yung right time. Kasi minsan yun yung question eh, tama, pero hindi pa siya time. So, pag nag-prepare ako sa kanya, lagi namang siyang, si Lord laging responsive sa akin. So, God is good all the time. Oo. I am Carmela and I am Carmela and I am resilient. Thank you so much, Miss Carmela. Thank you. And I hope yung mga na-discuss natin, makatulong sa iba. Yes. Lalo na dun sa mga gusto mag-business na hindi pa nila alam, yung may business na pero hindi pa okay, and dun sa mga tao na hindi pa alam kung anong gustong gawin sa life. So before we end po, do you have anything to share or promote po ba? To share, aside from Aina Agricultural Products Trading or Aina Agri, I also invite everyone to visit House of Aina. It is our restaurant here in Los Baños, located at KM63 Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. So, it's our second business and we offer traditional Japanese cuisine. It's really worth the try, guys. Masarap yung food nila dito. At the same time, I also have a digital marketing business. So, I can share the details later kung may mga inquiries. And I also opened this year my real estate business. I do buying, selling, and leasing of properties. Diyan si Miss Carmela, sobrang flexible niya sa mga businesses. And with that po, we want to thank you again for giving us your time. Thank you po for sharing your experiences. Surely po marami po tayo mga na-inspire and na-empower ng mga future agripreneurs and lahat po ng mga interested sa agribusiness industry. So, this has been Jasmine, and episode 1 is now signing off. Something bright and sunny in the textile field is waiting for you. See you then!